Sa ating lahat, CLA family. Muli, isa na namang pagtalakay ang ating pag-uusapan. Pinamagatan ko itong Having Agape, How to Truly Experience God's Boundless Love. Yung magkaroon ng agape o yung love of God. Paano ba tunay na maranasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos? So ito po yung ating pag-uusapan. Medyo basic yung ating pag-uusapan para diretsahan, klaro na maintindihan natin itong napaka-elementary na paksa ng scriptures, ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi na lamang siya doktrina, subalit ating pag-usapan kung kailan ba natin ito nararanasan at paano ba natin talaga ito mararanasan sa ating buhay at paglilingkod. Kung pinag-uusapan ang pag-ibig ng Diyos, ay palaging nauuna ang verse na ito, John 3:16, na sinasabi doon na mayroong pagsinta ang Diyos sa buong sanglibutan, na kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang hindi na tayo mapahamak, kundi sa mananampalataya sa kanya ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. So ito ang palagi nating naiisip kapag pag-ibig ng Diyos yung ating pinag-uusapan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang ito isang ideya or emosyon, masigit pa ito. 'Di ba? Ito ay isang persona, ito ang kanyang anak na si Jesus. At siya yung nagdala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lamang niya isinabuhay ito, ito ay isinalarawan ng kanyang kamatayan. Kaya nga yung best picture ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nung si Jesus ay nagpapagaling, nung si Jesus ay nagbibigay ng pagkain, 'di ba, sa pamamagitan ng isang miraculous na mga paraan, subalit nung siya ay namamatay sa krus ng Kalbaryo. So, nandoon yung pag-ibig ng Diyos on display. So, paano natin ito mararanasan sa ating mga sarili? Kasi sa ating paglalakad at pagbabasa, doktrina ang pag-ibig ng Diyos. Subalit hindi lamang ito salita dapat, subalit ito ay nararanasan din natin na i-impersonify natin. O kaya naman na isasabuhay, 'di ba, natin ang pag-ibig ng Diyos. At para dito ang paksa na ito. Tungkol siya dito. Kaya paano natin naisasabuhay at nararanasan ang di masayad at walang hanggang pag-ibig ng Diyos? Sisimulan natin ang ating pagtalakay ng mga kasulatan sa John 21. Itong tagpong ito na mababasa natin ay pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay mula sa mga patay at siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad at nakipag-usap ng personal sa kanila, at lalong-lalo na ang nagtatwa sa kanya ng 3 beses nung gabing siya ay arestuhin. Pagkatapos na siya ay kuhanin ng mga sundalo, ay itinatwa siya ng kanyang napakalapit na apostol, si Pedro nga. At siya ay pinuntahan ng Panginoong Hesus. At dito, kinausap niya si Pedro. Sabi dito, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. So, nandito yung Panginoon na very unusual yung paraan ng pakikipag-usap niya kay Pedro, na imbis na sabihin niyang at pag-usapan yung pagtatwa sa kanya, 'di ba? Siguro sabihin niya, bakit mo naman ako tinatwa, 'di ba? Best friend naman tayo. Magkalapit na malapit naman tayo sa isa't isa. Anong nangyari? Bakit ginawa mo sa akin 'yon? Imbis na ganun yung kanyang sasabihin, of course, 'di ba? Iba yung Panginoon. Ang tinatanong niya ay kung iniibig ba siya ni Simon, ni Pedro. At sabi niya, Panginoon, ay alam mo, 'di ba? Na iniibig kita, at sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Sa sumunod na verse, ganun ulit. 'Di ba? Simon, son of John, do you love me? Sabi niya, yes, Lord, you know that I love you. Alam mo, Panginoon, na iniibig kita, mahal kita. Sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. Interesting kasi kapag babasahin mo yung 2 verses na binasa natin,
ay mababasa mo doon yung word na love. Do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. 'Di ba? At iisipin natin na love yung pinag-uusapan, 'di ba? At ito yung lumalabas. Kaya lang yung mga term na ginamit sa term na love doon sa Greek ay magkaiba pala. Ang tinatanong ng Panginoon kung meron ka bang agape o iniibig mo ba ako ng agape na pag-ibig. At ang sagot palagi ni Pedro sa dalawang verses na yun ay, oo Panginoon, I love you, pero yung word na love na ginagamit niya ay phileo. Yung brotherly love or friendly love. Pero ang tinatanong sa kanya ng Panginoon, do you love me? 'Di ba? Yung agape love. At ang sinasagot niya ay iba. At maaring merong gustong patunayan yung Panginoon dito sa discussion o dito sa conversation na ito. Sabi niya, tinanong niya ulit si Pedro, sabi niya, do you love me? Pero this time, ang ginamit ni Jesus na term na love dito ay phileo na. At sinabi ni Pedro, medyo na ano na siya, nagigrieve na siya dito. Kasi sabi niya, alam mo naman na mahal kita talaga. I feel you. Sabi niya, Lord, you know everything. Alam mo lahat. You know that I love you. Or feel you muli yung ginamit niya. Sabi ni Jesus, feed my sheep. Ngayon yung point is, bakit biglang ginamit na ni Jesus yung feel you dito instead na yung agape kanina na ginagamit niya kay Peter? Kasi ang agape ay unconditional self-sacrificing love. It's a decision. Hindi siya feeling. Decision siya. 'Di ba? Katulad ng ang Diyos ay nagdesisyon na ibigay yung bugtong niyang anak sa atin at may sakripisyo siya. Hindi dahil meron siyang nakikitang mabuti sa atin o meron siyang nakikitang kaibig-ibig sa atin. Wala. Pero nag-decide siya na ibigay. 'Di ba? Yung kanyang sarili, ang Panginoong Hesus. At pero yung phileo, yung brotherly affectionate love na pwede mong sabing friendly love din ay ito yung palaging sinasagot ni Peter. Kasi hanggang doon lang yung naaabot ng pag-ibig ng tao natin. Wala tayong unconditional self-sacrificing love. Nakita lang natin yon sa example ng Panginoon. Okay? At eventually, yun yung kanyang i-discuss dito. 'Di ba? So, para bang ang sinasabi ni Jesus, do you agape me? Bakit hindi niya masabing, yes Lord, I agape you? Kasi wala siyang ganung uri ng love. Wala siyang ganung pakikitungo sa Panginoon. 'Di ba? At sabi ni Jesus, feed my sheep. Nung dumating si Jesus, para alagaan yung kanyang mga tupa, hanapin yung mga nawawalang tupa niya, meron siyang agape. 'Di ba? At nag-sacrifice siya. Okay, tending sheep o kaya naman yung mag-alaga, mag-minister, 'di ba? Kasi eventually yun yung mangyayari sa atin, 'di ba? Kung tayo ay iibig sa Panginoon, tayo ay mag-aalaga. 'Di ba? Mata-translate yung love natin sa God sa service natin sa kapwa natin, lalong-lalo na sa mga sheep. At yun yung sinasabi niya kay Peter. Pero this time, si Peter ay walang love na ganoon. 'Di ba? Na masabi. Sa Romans 5 verse 5, hope does not put us to shame, sabi ni Paul, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang pag-ibig ng Diyos, yan, yung agape, ay binuhos na sa puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Ang pag-ibig na ito, yung love na ito, ay hindi tayo pwede magkaroon nito without the Holy Spirit. Kung hindi maibigay sa atin yung banal na Espiritu, ay hindi ito may bibigay sa atin. Eventually, itong love na sinasabi niyang God is love sa 1 John ay ito yung pinakakatangian ng Diyos. 'Di ba? Kaya siya kumikilos, kaya siya gumagawa. Hindi lamang siya banal, siya ay pag-ibig. 'Di ba? At itong pag-ibig na ito, yung presensya ng pag-ibig na ito ay dala-dala ng presensya ng banal na Espiritu, ng Diyos sa atin. Nung binigay siya sa atin yung banal na Espiritu. So, meron na tayong pag-ibig na ganito. Kaya walang ganito si Pedro nung tinatanong siya ng Panginoon kasi hindi pa siya filled ng banal na Espiritu. Wala pa siyang banal na Espiritu para gawin itong o ipakita itong unconditional self-sacrificing love na ito. It is by the Holy Spirit. At praise the Lord na meron tayong ganito.
'di ba? At tayo ay pwedeng umibig sa Panginoon. Okay? At eventually mag-alaga with self-sacrifice at unconditional na pagmamahal sa kanyang tupa. Kasi doon natin nararanasan, okay, sa ganitong uri ng paglilingkod ang pag-ibig ng Diyos. Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, Beloved, sabi niya, let us love one another. Let us agape one another. Sabi ni John, for love is from God. Ang love or agape ay mula sa Diyos. Hindi ito nanggagaling sa atin. Okay? And whoever loves has been born of God. Kasi nga, ang pwedeng umibig lang ng pag-ibig ng Diyos o ng agape ay yung mga pinanganak ng Diyos. Kasi bakit? Ito ay sa pamamagitan ng Spiritong tinatanggap nila. Kaya nga nanggagaling sa Diyos ang pag-ibig na ito. At kilala nila yung Diyos. Anyone who does not love does not know God. Kung wala silang pag-ibig na ganito, hindi sila umiibig ng ganito, sabi niya, hindi nila kilala ang Diyos. Kasi sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang sarili, makikilala natin siya. ng Banal na Espiritu, makikilala natin siya. Pero kasabay ng pagdating ng Banal na Espiritu ay ang kanyang pag-ibig. Okay? Kaya nga meron tayo nito nung tayo na born again kasi tayo tumanggap ng Banal na Espiritu. At sabi niya, God is love. So, ibinigay niya yung kanyang sarili. Okay? At ito yung kanyang expression ng kanyang sarili, ng kanyang katangian, yung pag-ibig. Kaya nga, kapag tinanggap natin yung Banal na Espiritu, ito ay mahayag sa atin. Ito ay mai-express sa atin. Kasi ito yung Diyos na dumating sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu nung tayo binorn again niya. So 1 John 4 verse 9, in this the love of God was made manifest. Dito nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa gitna natin. That God sent His only Son into the world so that we might live through Him. So, sa pamamagitan nito, nahayag yung pag-ibig ng Diyos, yung agape, kasi ipinadala niya ang kanyang natatanging anak, bugtong na anak sa sanglibutan. Okay, so ito yung ginawa ng Diyos. Ang manifestation na una ng kanyang pag-ibig ay yung pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak upang mamatay sa atin, para sa atin, so that we might live through Him. Sabi niya, upang tayo'y mabuhay sa Kanya. Ito yung second manifestation ng kanyang pag-ibig sa atin. Hindi lamang nung siya ay ibinigay ang Panginoong Hesus at namatay sa krus, kundi tayong mga patay sa kasalanan ay hindi na naging patay dahil tumanggap na tayo ng buhay after niyang mamatay sa krus. Ito yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay niya, sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan ng siya ay mabubuhay sa pamamagitan natin. So that, sabi niya, we might live through Him. This is the manifestation of the love of God. Yung buhay niya sa pamamagitan natin. Diba? So, paano ba nabuhay si Jesus? Nung siya ay nandito sa lupa, tayo ay mabubuhay, hindi natin magagaya siya, pero siya ay mabubuhay sa pamamagitan natin. We might live through Him. Diba? Ito din yung mga termino na ginagamit ng Apostol Pablo sa Galatians 2 verse 20. Diba? Yung alam na alam nating verse. Diba? Hindi na ako yung nabubuhay, si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Meron nang nabubuhay na iba. Diba? Si Kristo, at yung pag-ibig niya ay nahahayag kasi siya ay umiibig sa pamamagitan natin. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5 verse 14 to 15, for the love of Christ controls us. Ito ang pumipigil, ito yung kumukontrol sa atin. Sabi niya, yung pag-ibig ni Kristo, at ang pag-ibig ni Kristo ay pag-ibig ng Diyos, yung agape. Because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. Dahil mayroong isang namatay sa lahat, ibig sabihin, lahat ay namatay dahil sa kasalanan. And He died for all, at siya ay namatay para sa lahat. That those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. So, paano tayo kinukontrol ng pag-ibig ni Kristo? Diba? Kasi hindi na tayo yung nabubuhay, siya na yung nabubuhay sa atin. Dati mga patay tayo dahil sa kasalanan, kaya niya ikinamatay yung ating kamatayan upang ating maipamuhay yung buhay niya. At paano mabubuhay kapag nabubuhay tayo sa buhay niya, kung siya yung nabubuhay sa atin? Sabi niya,
Kung siya yung nabubuhay sa atin, tayo ay nabubuhay na para sa Kanya na namatay at nabuhay ulit para sa atin. Hindi na tayo yung pinakamahalagang dahilan ng buhay natin, kundi si Kristo na yung ating buhay. Siya na yung dahilan ng ating pamumuhay. Siya yung dahilan kung bakit tayo ay magpapatuloy na mabubuhay, tayo ay magpapatuloy na maglilingkod, tayo magpapatuloy na magpipray, magpupuri. Ano man yung ginagawa natin dahil buhay tayo, ay sa pamamagitan niya, dahil sa Kanya, na namatay at nabuhay para sa atin. At sa ganun tayo, kinukontrol ng pag-ibig ni Kristo. Hindi niya talaga tayo kinukontrol na para bang wala tayong magawa. Subalit, tayo ay nabubuhay dun sa pag-ibig na kapag nakita natin o kaya naranasan natin ay gugustuhin natin. Hindi natin naayawan. Di ba? Kasi tila baga yun yung hinahanap na buhay ng katawang ito. Yun yung hinahanap na buhay, di ba, ng ating mga budhi, ng ating mga konsensya. Yung mabuhay tayo dun para dun sa lumikha sa atin sa wangis niya. Para dun sa nagplano ng napakagandang kaligtasan at buhay na eternal para sa atin kasama niya. 'Di ba? Hindi na tayo yung nabubuhay kundi sa kanya na siya na yung dahilan ng ating pagpapatuloy sa buhay. At yung sumunod na verse dito, yung isang sikat na verse pa, yung 17, 'di ba? Na lahat daw kay Kristo, lahat ay naging pawang mga bago, lahat ay lumipas na. Kung tayo ay bagong nilikha in Christ. At yung bagong nilikha ay yung tao na constrained by the love of Christ, controlled by the love of Jesus. 'Di ba, sa pamamagitan ng nabubuhay na siya para sa kapakanan ni Jesus. 'Di ba? Isinailalim niya yung kanyang sarili. 'Di ba? Dito sa pag-ibig na ito, dito sa buhay na ito para sa kanyang tagapagligtas. Yun yung bagong nilikha. 'Di ba? Doon natin nararanasan yung pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos. Kung tayo ay nabubuhay, hindi na sa ating para sa ating mga sarili, kundi para sa Kanya na nagligtas sa atin. Sa 1 John 4 verse 10, in this is love, this is agape, sabi niya, not that we have loved God, but that He loved us. Hindi dahil sa inibig natin yung Diyos, na para bang nauna tayo na nag-agape, wala. Wala tayong agape. Katulad ni Peter, di ba? Filyo lang yung meron tayo. Pero sabi niya dito, hindi dahil sa inibig natin yung Diyos, kundi dahil inibig niya tayo. Ito yung pag-ibig, ito yung agape. Dahil inibig niya tayo. Kaya nakita natin yung unconditional self-sacrifice, self-sacrificing love. Di ba, kay Jesus? Dahil sa pag-ibig na kanyang pinakita, yung agaping pinakita niya sa atin. At sabi niya dito, He sent His Son to be the propitiation for our sins. Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak upang maging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Pampatanggal ng galit. Galit siya. Offended siya. Dahil sa kasalanan na ginawa natin. Dahil sa pagre-rebelde na ginawa natin. At natanggal yun dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, ibinigay ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay para sa ating kapatawaran. Okay? Kaya nakita natin yung pag-ibig para sa atin. Okay? At yun yung agape. Hindi dahil mayroon tayong something sa atin na nakita si God. Hindi. Wala siyang nakita. 'Di ba? Kasi patungkol lahat ito sa kanyang anak. Yung buhay ng kanyang anak. Yung agape ng kanyang anak. Yung agape ng Diyos. Kaya nga sabi niya, we love because He first loved us. 1 John 4 verse 19. Tayo ay may agape, 'di ba? Kasi una niya tayong inagape. Siya yung unang nakitaan natin ito. At dahil siya ay nagbigay ng kanyang buhay at ito yung agape, yung pagbibigay ng buhay ng kanyang bugtong na anak, pagkatapos nun, ang bugtong na anak sa pamamagitan ng Holy Spirit ay nabuhay na sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At pwede na silang umibig with agape love. Di ba napakaganda? Kasi hindi natin ito kagagawan, kundi ito yung plano ng Diyos sa atin. Maging templo niya tayo at tumira. Hindi lamang yung kanyang buhay, kundi yung kanyang pag-ibig sa atin. Di ba? Yung agape. At maranasan natin itong walang hanggan na agape kasi ang Diyos ay walang hanggan at ang katangian niyang ito ay eternal din.
'Di ba? So, ito yung nangyari kay Peter. 'Di ba? Do you love me? Wala siyang masabing katulad ng pag-ibig na sinasabi ng Panginoong Yesus kasi wala pa siyang buhay ni Jesus, 'di ba, sa kanya. Kasi hindi pa niya natatanggap yung banal na espiritu. Pero tayo ngayon ay meron na, 'di ba? At pwede na natin siyang maranasan, yung boundless love of God. So sabi niya ulit sa verse 11, if God so loved us, kung sa ganitong paraan inibig tayo, inagape tayo ng Diyos, 'di ba, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo ng buhay niya para iligtas tayo, patawarin tayo. Sabi niya, we also ought to love one another. Ay kinakailangan din nating ibigin ang isa't isa. So hindi na lamang dahil nagpakita siya ng agape sa atin, so tayo na rin ay merong agape. Hindi. Yung agape na hindi titigil sa idea lang at doctrine. So nalaman lang natin na information, may agape. Hindi. Dahil si Jesus Christ ay nagpakita ng agape. Hindi. Ito ay ipinakita sa atin, minahal niya tayo sa ganitong paraan upang sa pamamagitan ng buhay niya sa atin ay makayanan din nating ibigin ng agape na pag-ibig ang isa't isa. So sa ating pagtuturingan sa isa't isa, okay? So hindi na lamang ito yung pag-ibig natin sa Diyos, kundi yung pagtuturingan natin sa isa't isa. Katulad ng sinasabi ni Jesus, di ba? The greatest commandment is love God, agape God. Tapos yung sumunod ay agape others as yourself. Di ba? So, yun yung nagiging pattern. Nakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak at tayo ay sumasalamin ng pag-ibig na ito para naman sa kapwa natin. So yung pagtuturingan natin, doon nakikita at nararanasan natin, na ipapakita natin, na express natin ang boundless love of God. 'Di ba? Totoong mayroon tayong agape. Sa 1 John 4 verse 12 to 13, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us. Wala pang nakakakita sa Diyos kasi nga espiritu yung Diyos. 'Di ba? Pero kapag iniibig natin, inaagape natin ang bawat isa, nakatira sa atin ang Diyos. Tumitira sa atin ang Diyos. Ibig sabihin na i-express, nakikita sa atin kasi nakatira sa atin ang Diyos. 'Di ba? Siya ay nakikita sa atin. At bakit siya nakatira sa atin? Kasi nga tumira sa atin yung Holy Spirit upang magkaroon tayo ng agape. Pero yung agape na yan ay hindi lamang para makilala natin siya, kundi para magamit natin sa kapwa natin, sa pakikipag-relate natin sa isa't isa. So, if we love one another, di ba? Yung Diyos na hindi nakikita ay makikita. If we agape. Hindi na lamang nararanasan natin dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, dahil sa nakita natin na ginawa ng Panginoong Hesus, kundi mararanasan na rin ng iba sa pamamagitan natin ang pag-ibig ng Diyos. At therefore, makikita nila yung Diyos. Kasi this is His love. This is Himself. Diba? Ito yung transformation na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa atin. Tinatransform niya tayo sa image niya. Nakikita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita ay nakatira sa atin at nakikita sa atin. If we love one another, God abides in us. Hindi lang yon, His love is perfected in us. Nagiging sakdal, 'di ba? Yung pag-ibig niya sa atin. Napa-perfect, nagmamature. 'Di ba? Nagpapatuloy na nahuhubog yung pag-ibig niya sa atin, nag-grow, nagmamature, napa-perfect. By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us of His Spirit. So, yan yung sinasabi kanina ni Apostle Paul, 'di ba? Ang Holy Spirit, tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, binuhos niya sa atin. At yung pag-ibig na ito ay naranasan natin. Kasi yung buhay niya, nandun yung pag-ibig niya. Dahil yung presensya niya, nandun yung kanyang pag-ibig. Okay? At siya ay nahayag sa pamamagitan ng pag-ibig na ito. Habang iniibig natin yung isa't isa. Okay? At alam natin na meron tayong banal na espiritu. Ito yung kinakailangan nating maintindihan dito, mga kapatid. Kasi maraming mga nagsasabing mga Christians or believers ngayon na hindi nila kailangan ng speaking in tongues. Ang pinakamataas ay yung pag-ibig. At yun yung sign na meron sila
na meron silang Holy Spirit. Ito yung sinasabi nila. At maaring may mga scriptures na ganito at pwede lang sabihin, so meron akong love, so ibig sabihin meron akong banal na espiritu. Nakatira sa akin ng Diyos. Or ipinanganak ako ng Diyos, so born again ako. Pero itong love na to ay agape. Kung si Pedro nga wala nitong agape na to, 'di ba? At meron lang siyang filio. Ganon din lahat ng hindi pa tumatanggap ng banal na espiritu. At alam natin kung ano yung nangyayari, 'di ba? Kapag tumatanggap ng banal na espiritu or baptism ng Holy Spirit ang mga tao, hindi love, kundi yung gift yung tinatanggap or yung sign gift na tongues. Itong love ay lumalabas siya sa pakikipag-relate natin sa kapwa natin o kaya naman pagtugon natin sa mga kalagayan na meron tayo na makikita natin mamaya. So sa 1 Corinthians 13 verse 1, if I speak in the tongues of men and angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Maraming Christians na tinatawag na born again, sinasabi nila na ayon sa verse na to, wala daw kwenta ang speaking in tongues. Dahil ito yung sinasabi niya dito. Mas mahalaga daw ang pag-ibig, kaya yun yung dapat meron tayo. Kaya sinasabi nila na dahil may love yung mga tao, may love sila, kaya meron na silang Holy Spirit at mas mataas pa nga, 'di ba, kaysa speaking in tongues yung love. Pero kung alam lang nila na yung love na nandito ay agape ulit, 'di ba, self-sacrificing, unconditional na pag-ibig, 'di ba? So, hindi niya sinasabi dito, never na sinasabi ng verse na ito na walang kwenta ang speaking in tongues. Wala siyang sinasabi na ganoon. Kasi meron bang gift na manggagaling sa Diyos na walang kwenta? 'Di ba? Kung babasahin mo ulit yung verse, sabi niya, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Ako, yung nag-iingay lang. 'Di ba? Kapag ako ay walang pag-ibig, ako, I am. Hindi yung speaking in tongues yung walang kwenta, yung tao na nag-speaking in tongues kung wala siyang pag-ibig, wala siyang agape. 'Di ba? So, hindi niya sinasabi na yung speaking in tongues yung walang kwenta. Kasi bakit siya magbibigay ng walang kwenta? 'Di ba? Na kaloob. Walang binibigay yung God na walang kwenta. So, at isa pa, sino yung nakakarinig ng speaking in tongues? 'Di ba? Kasi kahit sino naman makarinig ng speaking in tongues, hindi nila naiintindihan 'yan eh. 'Di ba? Nung una ko ngang marinig yung speaking in tongues, halos tumakbo ako kasi lahat sila nag-speaking in tongues sa church. Nung una kong dumating sa church, noong July 12, 1992. 'Di ba? Pero sino yung nakakakita na ito ay noisy lang o na mga tao o noise lang? 'Di ba? Hindi yung mga unbelievers, si God. Kasi ginagamit natin yung speaking in tongues sa pakikipag-usap sa Kanya. At siya yung nakakakita sa mga puso ng tao na nag-speaking in tongues. Kung sila ba ay mayroong agape o wala. At mamaya ipapaintindi niya kung ano yung tao dapat na nag-speaking in tongues na may agape, kung ano dapat yung ugali niya. Kasi pwede ka mag-speaking in tongues na yung ugali ay tila baga hindi nagbabago. 'Di ba? Kasi hindi mo naman may impress yung God. Kasi alam niya kung ano yung puso natin, yung saloobin natin. Hindi lamang yung lumalabas sa bibig natin. So yung sumunod na verse, and if I have prophetic powers, meron akong pagpanguhula and understand all mysteries and all knowledge. So meron siyang gift of knowledge, gift of word of wisdom, gift of revelation. And if I have all faith, meron ako ng lahat ng pananampalataya na pwede ka pang mag-move ng mountain, sabi niya. 'Di ba? Ito yung sinasabi ni Jesus sa isang parable niya na pwede mong sabihin sa bundok na lumipat at lilipat siya dahil meron kang pananampalataya. Pero sabi niya dito, kahit na meron kang pananampalataya na ganoon, gift of faith, pero wala kang pag-ibig, hindi niya sinasabi na, katulad ng iniisip ng iba at sinasabi at pinapangaral ng ibang mga churches, na wala daw kwenta ang prophecy, wala daw kwenta ang knowledge at mysteries at faith. Wala daw kwenta yon kung walang love. Hindi niya sinasabing walang kwenta yung mga yon. Sabi dito, but have not love, I am nothing. Yung tao ulit yung sinasabi niya, hindi yung gifts na ibinigay ng Diyos sa tao. Pwede bang walang kwenta yung faith, yung gift of faith, yung gift of word of knowledge, of word of wisdom at saka prophecy? Merong kwenta yun. Kasi yun yung sinasabi niya sa sumunod na chapter.
'Di ba? Yung prophecy ay nag-i-encourage, yung prophecy ay nagko-comfort, yung prophecy ay nagtuturo. Bakit siya hindi mahalaga? Pero kapag walang pag-ibig yung tao na mayroong gift na ito ay wala siyang kwenta. Yung tao yung walang kwenta. Ganun din yung sinasabi niya sa verse 3. If I give all I have. So, very generous yung tao na binigay na niya lahat ng meron siya. Okay? Sa siguro 10%, hindi lang 10%, lahat eh. Sinabi niya dito, hindi lang 10% or tithes yung sinasabi niya. Kahit nagbigay ako ng lahat ng meron ako. At sabi niya, I deliver up my body to be burned. Kahit na ako ay maging martir sa pananampalataya. Kasi ganoon naman talaga ang witness, di ba? To be martyred. But have not love, I gain nothing. Meron bang napapala yon? Yung pagbibigay ko ng lahat ko, kahit buhay ko, kasi yun yung final sacrifice. Sabi niya, kung wala akong love, I gain nothing. Hindi ang walang kwenta ay yung kanyang ginawa. Nakatulong yun. Di ba? Na-encourage yung mga tao na magpatuloy. Di ba? Ma-inspire sila. Di ba? Na ipaglaban yung pananampalataya nila. Pero kung walang pag-ibig yung gumawa, kasi nakikita ng Diyos yung pag-ibig. Hindi natin nakikita yon. Nakikita ng Diyos yun. Sabi niya, yung taong gumawa nun, wala siyang napala. Kasi nakikita ng Diyos lahat yung mga bagay na ito. Pwede kang mag-speaking in tongues, magkaroon ng diverse tongues. Sabi niya, di ba, na katulad sinasabi niya sa scriptures, pero pwedeng ang pakikipag-usap mo naman sa mga tao, lalo na kapag galit ka, ay harsh. May bitterness ka. Kapag nagsalita ka, galit. Di ba? Pwedeng alam mo yung theology, lahat ng doktrina, lahat ng theology. Kaya mong banggitin yan, kaya mong ipangaral yan, pero mayabang ka naman. Di ba? Pakikitungo mo ay malamig sa mga tao. Di ba? Hindi ka nakikitungo ng maayos sa kanila. Meron kang dakilang pananampalataya, pero kapag tingnan mo naman yung ibang tao, iniisip mo na sila ay mas mababa kaysa sa iyo. Pwede mong ibigay lahat ng meron ka, pero para saan? Baka para lang palakpakan. O kaya baka nagigilty ka lang, di ba? Kaya nagbibigay ka. O kaya pwede kang mamatay para sa pananampalataya, katulad ng sinasabi ng verse na to. Pero bakit mo ginagawa 'yun? Baka naman dahil sa pride, di ba? Hindi dahil sa love mo si God o kaya yung tao, kundi para ipakita mo na meron kang kakayahan na gawin 'yan at hindi para sa uh, kapakanan ng iba. Kasi ang agape ay self-giving, sacrificial love. Ito nga yung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Na ang kanyang hinahanap ay yung mabuti o kabutihan ng ibang tao o ng kapwa niya. Hindi ito pakiramdam lang. Hindi siya pakiramdam. 'Di ba? Ito yung God mismo. Kasi God is love, sabi sa 1 John 4 verse 8 kanina. Na ipinakita, ito yung pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa krus. Yun yung sinasabi ng Romans 5 verse 8. 'Di ba? At ikwinento pa ni Apostol Pablo kung ano ito. So sabi niya ito yung pag-ibig. 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 7. Sabi niya love is iisa lang yung dinidiscuss dito at dinidefine dito, pag-ibig or agape. 'Di ba? Ito yung pag-ibig na ating tinatalakay. Ito din yung sinasabi ng Galatians 5 verse 22 hanggang 23. The fruit of the Spirit is love, agape. Isa lang, is love. Hindi sinabing are love, joy, peace. Hindi sinabing are, di ba? Or plural, singular. Kasi isa lang siya. Di ba? Yung bunga ng Espiritu ay yung buhay ni Kristo, yung buhay ng Diyos sa atin. At sino ang Diyos? God is love. Pero yung katangian ng Diyos ay joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Ito yung sinasabi ng 1 Corinthians 13 verses 4 to 7 kanina. So sabi niya, love is patient, 'di ba? And kind. Kung may pag-ibig kang ganito, mapagtiis ka at mabait. Does not envy or boast, 'di ba? Hindi ka marunong mainggit, hindi ka mayabang o mapagmataas. Hindi ka mayabang o mapagmataas. Hindi ka uh, proud. Hindi mo ipagpipilitan ang ano mo, ang sarili mo, 'di ba? Um, hindi ka makasarili. Ibig sabihin, hindi ka irritable or uh, hindi ka mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ka magagalitin, mabilis, magalit, o kaya naman nagtatanim. Pinapatagal mo yung galit mo. Hindi ka natutuwa
sa kasamaan, nagagalak ka sa katotohanan. 'Di ba? So, 'yan yung pag-ibig na ito. At ang pag-ibig na ito ay matyaga. Okay, kinakaya niya ang lahat. Lagi siyang nagtitiwala, lagi siyang may pag-asa, lagi siyang nagtitiis o tinitiis niya ang lahat. Ito yung pag-ibig. Sinong nakakakita ng pag-ibig na to? Yung Diyos. Kaya kahit nga mayroon kang gifts na sinasabi, na mahalaga pa rin yung gifts na yon, 'di ba? Lalo na yung speaking in tongues, kaya nga nauna rin yung speaking in tongues dito sa 1 Corinthians 13. Kasi yun yung pinakauna sa lahat, 'di ba? Pero kapag wala kang love, nakikita ng Diyos yung love na ito. At ang love ay hindi yung feeling na para bang love ko yung God, feeling na I care for Jesus or I love Jesus. Hindi ganoon. Ito yung love na gusto niyang makita sa mga taong nagsasabi o sa mga Christian na nagsasabing meron silang love. 'Di ba? So yan yung definition ng love na gusto niyang makita sa atin. Okay? So habang tayo ay nagkakaroon ng ganitong mga katangian, yung pag-ibig ng Diyos ay nararanasan sa gitna natin. 1 John 3 verse 16 to 17. By this we know love. Sa ganitong paraan, ating nakikilala ang pag-ibig. Okay? Na kung wala ito, wala tayong anuman, we are nothing, we gain nothing. Okay? Wala tayong mapapala sa mga gifts. Okay? Kung sakali. Hindi ito para sa atin itong gifts na to, kundi para sa pagmi-minister natin. So, itong pag-ibig na ito na ibinuhos sa mga puso natin, malalaman natin siya. That He laid His life for us. Kasi binigay niya yung buhay niya sa atin. And we ought to lay down our lives for the brothers. Muli, nandito yung pag-ibig ng Diyos, binigay niya sa atin, hindi lamang para maintindihan natin, hindi lamang para baguhin tayo nito, kundi para mapakinabangan ng kapatiran ng kapwa natin. Yung ating pagiging mabait, yung ating pagiging matiisin, hindi tayo nagagalak sa masama, hindi tayo mainggitin, etc. Mapapakinabangan yun ng kapwa natin. At doon natin nararanasan yung boundless love of God. 'Di ba? Kapag ito ay hindi lang natin sinasarili, kundi ito ay ating isinishare sa iba. 'Di ba? We ought to lay down our lives for the brothers. Hanggat sa makayanan nating isakripisyo din yung buhay natin sa mga kapatiran. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, kapatid, ano yung hindi mo kayang gawin para sa kapatiran? Kung ang sinasabi niya dito, dapat mong ibigay ang iyong buhay para sa kapatiran. 'Di ba? Pinagpipray mo ba yung mga kapatid? Yung mga kapatid ba ini-encourage mo? Yung mga kapatid ba sinisiran mo ng blessing, sinisiran mo ng provision, pinoproteksyonan mo ba sila, pinagtatanggol mo ba sila? Yung kapatiran na kasama mo or pinupuntahan mo ba sila? 'Di ba? Kung yun nga mga yun ay hindi mo magawa, mamamatay ka pa ba para sa kapatiran? Sabi niya, if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Paano nakatira yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin? Kung nakikita natin yung pangangailangan ng mga kapatid natin at hindi natin magawan ng paraan. Di ba? Hindi man lang natin sila may pag-pray, hindi man lang natin sila ma-textan o ma-message. Hindi man lang tayo mag-alala na i-post natin yung mga blessing para makita ng mas maraming kapatid natin. Kundi parang para sa atin lang lahat yung ating ginagawa. Yun ba yung buhay at pag-ibig ni Kristo sa atin? Sa 1 John 3 verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Diba? Kasi merong pag-ibig sa salita lang, merong pag-ibig sa pakikipag-usap lang, pagpipray kita. Samantalang pwede ka namang gumawa ng mas higit sa prayer lang. Pwede ka namang gumawa ng higit sa sa text lang. Di ba? Gawin mo namang personal yung pag-ibig. Ma-personify yung love na to katulad ng ginawa ni Jesus. Hindi nakikita yung Diyos na pag-ibig, subalit binigyan niya ng mukha, binigyan niya ng tinig, binigyan niya ng kamay yung God na love. Sa 1 John 4 verse 17 to 18, by this is love perfected with us. Dito, nagiging sakdal yung pag-ibig sa atin. Okay, so that we may have confidence for the day of judgment. Because, as He is, so also are we in the world.
Paano na perfect yung pag-ibig ng Diyos, yung love, yung agape? Dahil kung paano siya sa sanglibutan, ganoon din tayo sa sanglibutan. Yung buhay niya ay pinagpapatuloy natin. Yung kanyang paraan ng pag-ibig, yung kanyang kindness, yung kanyang patience, yung kanyang long suffering, yung kanyang uh, endurance, yung kanyang lahat ng mga bagay na binanggit tungkol sa pag-ibig. Magiging ganun tayo sa sanglibutan. At habang ginagawa natin siya, napo-perfect yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At nabubuhay siya sa pamamagitan na nanahayag yung Diyos sa pamamagitan natin. Sa ganito, napo-perfect siya, nagiging sakdal siya, nararanasan natin siya sa pamamagitan ng buhay na ito. There is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Ano yung takot na ito? Yung takot na baka ako ay pagalitan, baka ako ay i-judge, baka ako ay hindi tanggapin, baka ako ay hukuman. Hindi ito yung takot na yun. Okay? Tinatanggal niya yung takot na yan, yung pag-ibig. Perfect love yung nagtatanggal. 'Di ba? Walang takot na ganun ang love o yung agape. Tinatanggal niya itong mga takot na ito. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Ano yung pinapangambahan natin, 'di ba? Sa judgment day, wala tayong kumpiyansa, confidence na humarap sa Diyos dahil sa mga bagay na pinagagawa natin, mga bagay na mga sinabi natin, mga pagpalya natin, at iniisip natin, kinakailangan kong gawin yung perpekto na paggawa, kinakailangan kong gawin yung sakdal na paggawa. Hindi natin masasakdal yung mga sarili natin. Kundi natatanggal yung love, yung fear na ito dahil alam natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin in Christ. Ang confidence natin na hindi yung perfect na pagkilos at paggawa natin, si Kristo na ibinigay, siya yung perfect na sacrifice, siya yung perfect na bayad ng lahat ng pagkakautang natin noon, ngayon at magpakailanman. Kaya walang takot, 'di ba? At siya yung perfect love of God, 'di ba? Hindi tayo nagkaroon ng perfect love dahil naging perfect na yung paggawa natin. Imperfect pa rin tayo malamang sa marami pang aspeto. Pero perfect yung si Jesus at siya yung nagtatanggal ng fear natin, ng judgment at fear natin ng punishment. Okay? At dahil naiintindi natin siya at dahil alam natin na para tayo sa kanya at para siya sa atin, napo-perfect yung love, nawawala yung fear. So yan po yung having agape, how to truly experience God's boundless love. So pwede natin siyang ipakita, pwedeng maranasan ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. At meron tayong kaloob na nakikita nila, pero meron din tayong pag-ibig at agape na nakikita ng Diyos sa mga puso natin, sa mga pag-uugali natin, sa mga pagtuturingan natin sa isa't isa. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng halaga sa Kanya. At yung mga ginagawa natin ay nagkakaroon ng pakinabang, hindi lamang sa Diyos kundi sa atin. Kasi sinasahugan natin yung gifts ng fruit of love. 'Di ba? At nandito si Jesus na in control. Nandito si Jesus na nabubuhay at active. At yung banal na espiritu din dahil yung agape ay active, na nakikita, na-exercise, na-experience, at nakapapakinabangan ng bawat isa, 'di ba? Including us. Lalong-lalo na sa judgment day. Kasi meron tayong kumpiyansa at yan yung promise niya sa atin. Dahil meron tayong agape. Maraming salamat po at God bless.